Salamat din sa buong isang linggo na dumaan na biyaya ng Panginoon na nalagpasan natin. At muli tayo sa araw na to ay muli tayong i-equip ng Panginoon to face another week of challenges in our Christian life. Kaya muli simulan natin ang ating unang parte ng ating gawain before we listen sa ating before tayo makinig sa ating tagapagturo or sa ito ay buksan muna natin ang ating gawain sa pananalangin. Tayo po ay manalangin po para sa ating pagbubukas ng ating panlingguhang paaralan. Let's pray. Father God, nagpapasalamat po kami na napakabuti niyong Ama sa aming buhay. Kami ay nagpupuri sa inyo sa buong isang linggong dumaan na ang lahat ng mga aming mga pangailangan, ang lahat ng kalakasan ay ito'y binigay niyo at naging sapat ito dahil patuloy na ang iyong biyaya ay magiging sapat sa lahat ng iyong mga anak. Nagpapasalamat din po kami sa bawat pagsubok na pinagdaanan, Panginoon, at sa mga aral na natutunan namin sa mga linggong dumaan na ito, sa mga araw na dumaan na ito, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, bilang ang araw na ito ay tinakda niyo muli ang iyong mga anak para magkatipon-tipon para sa aming gawain ngayon sa online. Panalangin namin ang iyong panguna at paggabay. Magiging handa muli kami at magiging equip muli kami, Panginoon, para sa mga panibagong araw na mandadaanan namin, Panginoon, para sa araw ng bukas. Kayo po mag-aalay sa amin, Panginoon, sa aming aralin ngayon, gamit ang iyong tagapagturo ngayon, sa lakas ng iyong banal na spirito na magagabay sa Kanya para turuan kami, pakainin kami, Panginoon, ang iyong mga salita na magiging paglago namin sa spiritual na buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maunawaan din po namin ang iyong mga mensahe, ang iyong mga turo, Panginoon, at tulungan niyo kami mag-focus lamang sa iyong mga salita na iiwan niyo po sa amin. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan at lilisin niyo kami sa iyong harapan bilang kayo ang aming Diyos na banal na aming sinasamba. At nawa rin, Panginoon, tulungan niyo kami na sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan dahil ito ang katanggap-tanggap para sa inyo. Ito lamang sama-sama namin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ngayon po ay tayo ay magsiwala na po para sa ating aralin sa oras na to. Tawagin po natin ating guro na magtuturo ngayon, si Pastor Gary Sandoy. Okay, good morning to everyone. Medyo pasensya na po na maus ako doon sa ano namin sa aming ordination. Kasi nag-special number yung mga pastors nagkantahan, bumirit ng konti. Okay, sa ating pong tuloy yung ating aralin, yung mapapamagat po na ano no, na the comfort of Jesus coming. Okay, so sa ating pong sa ating pong hihintay sa ating Panginoon sa tuwing maimimensahe, maituturo po yung tungkol sa second coming ng ating Panginoon. Ano po ba ang dapat na nagiging damdamin o yung nararamdaman ng mga Kristiyano kapag narinig natin yung second coming? Di po ba ang nararapat ay yung magkaroon po tayo ng kaaliwan, ma-comfort po tayo. Not yung the other way around, yung ano po no, yung pagkatakot. So yun po yung layunin ni Apostol Pablo sa pagsulat niya sa mga mananampalataya sa Thessalonica upang magkaroon po sila ng kaaliwan ang mga mananampalataya na ito, maging tayo po na mga mananampalataya sa kasulukuyan. So ganun din po yung hangarin ni Apostol Pablo and in general ng salita ng Diyos. So doon po sa unang bahagi ng ating pag-aaral dito, kung muli po nating babasahin ang ating pong passage na mula po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18.
at pakisundan niyo na lamang po ako. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo sa ESV po ano, "But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do, who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with the fallen asleep, after that they are being awakened. Ano? Pagkatapos na sila po ay gisingin ng ating Panginoon at bigyan ng glorified body, sabay-sabay po tayo, sabi ni Apostol Pablo, sa kanya pong pag-aakala na sa panahon na yon ay ano na no, matutupad na yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya po dito, then who are alive, we who are alive, who are left, will be caught up together with them. Yung them na ano po diyan, plural pronoun ay yung ano po ano, yung mga nangamatay na, yung pagkatawag niya dito ay yung mga natulog. So sabay-sabay po na kukunin, dadagitin ng ating Panginoon. So ang yung bawat isa, and then with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with those words. Okay, so yan po yung mga nabanggit dito ni Apostle Paul sa ano po ano, sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. So yung first part nga ng ano na to, ng ating topic na ito, yung the comfort of Jesus coming, natalakay po natin yung verses 13 to 17 at tiningnan po natin doon yung the revelation concerning Christ's return, yung kapahayagan sa magitan ng mga nabanggit ni Apostol Pablo patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon may 4 po tayo doong napag-aralan, yung mga inihayag ni Apostol Pablo patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, so I would like to remind you once again of those revelations concerning Christ's return na binanggit dito ni Apostol Pablo, na yung una, ito po yung the resurrection of all church age believers who have died. Yan, yung pagbangon muli ng mga mananampalataya na mga nangamatay na nung una, yung mga nauna na sa particularly sa mga mananampalataya na ito na kasama ni Apostol Pablo sa panahon na ito. So yan yung inihayag dito ni Apostol Pablo, yung the resurrection of all church age believers who have died. Okay, so yan yung unang hinayag dito ni Apostol Pablo bilang bahagi ng pagbibigay ng comfort, ng kaaliwan sa mga mananampalataya na ito na nakakaramdam ng discouragement, ng kalungkutan para doon sa mga nangamatay nilang mga mahal sa buhay, mga kapatiran. Ano? And then yung pangalawang revelation concerning Christ's return ay yung the rapture of living believers. Yan, yung nabanggit yan ni Apostle Paul na sabi niya sa 16 and 17, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then sa 17, sabi dito, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them.
in the clouds. Okay, so yan yung ano po, no, pangalawang inihayag dito ni Apostol Pablo na katotohanan tungkol sa second coming ng ating Panginoon, ng pagbabalik ng ating Panginoon. Yung pangalawa, yung the rapture of living believers and those who remaining when He comes. At doon sa mga, sabi nga ni Apostol Pablo, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds. Okay, so then yung third na na revelation dito ni Apostle Paul concerning Christ's return, uh, yung una kanina, the resurrection of all church age believers who have died. Then pangalawa, yung the rapture of living believers and those remaining when He comes. Yung the reunion the Lord and with all other church age saints. Okay, the reunion of both with the Lord and with all other age saints. Yung pagsasama-sama muli kasama ng Panginoon at yung mga lahat ng mga mananampalataya sa bawat henerasyon, sa bawat panahon. Okay, so kaya doon makikita na natin sila sila Martin Luther, sila John Calvin, yan, sila yung natin ngayon, yung kilala natin na kailan lang ay pumanaw, si R.C. Sproul. Yan, and then yung mga Christian leaders, lalo na sa ibang bansa gaya sa Amerika, si Abraham Lincoln na mga mananampalataya. So hindi natin yan sila nakita in person dahil sa generation gap, at dahil sa distance, dahil sa ibang magkaiba tayong lugar, but then we will have a chance to meet them one day. Magkakaroon po tayo ng pagkakataon na makasama po natin sila. At lalo na yung mga apostles, kagaya ni Apostle Paul, na nakukwento lang natin ito sa Bible, na lang natin ito, nababasa lang natin ito. At yung iba pang mga apostles, sila Apostle Peter, si Apostle John, and other disciples. So, and then ultimately yung ating Panginoon, and God the Father, and God the Holy Spirit. So, kung imagine natin yan, yung yung reunion na to, no? Talagang gaya ng nais, ng hangarin ni Apostle Paul na magsilbing comfort ito sa atin. Hindi lang comfort kundi excitement pa nga and hope yung ating mararamdaman every time na mai-imagine po natin yung yung mga katotohanan na ito kapag ito po ay nangyari, ito po ay naganap. So yung pinahayag dito ni Apostle Paul, yung the reunion of both with the Lord and with all other church age saints. And then yung pang-apat nga na ating napag-aralan ay yung the reward of believers at the Viva Judgment Seat of Christ. Yan, yung pagbibigayan ng rewards. Okay? So kaya doon sa sa napag-aralan natin, pagkatapos po nating mapaalalahanan dito at meron tayong chance, bakit po natin mas nanaisin na sasabihin natin sa ating sarili, siguro okay na sa akin na maligtas. Meron ka pa namang chance na remind pa naman tayo. Why not na we choose to be excited? Bakit hindi natin piliin na maging excited tayo sa pagdating ng panahon na yun, sa pag-expect na meron po tayong matatanggap ng reward sa magitan ng ating pag-make up, sa magitan ng ating sa natin ngayon, yung natin ngayon, yung samantalahin natin ngayon ang pagkakataon habang meron pa naman tayong panahon. Okay, so after all, yung
nais dito ni Apostle Paul and ultimately ng Biblia ay yung ma-comfort po tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi po tayo yung ano sana kakabahan, matatakot dahil pagdating dito sa rewards na ito, nakontento na nga lang tayo na maligtas tapos ano na lang tayo, Zimbabwe na lang tayo, simba, uwi. Yan. Ah, yun naman ay yung pag-ano din ano, pag-ano minsan kasi yung pag-escape doon sa ano, sa pagganap sa tungkulin, sa gawain. So medyo ano siguro maganda na yung ating nararamdaman ay talagang pure excitement. Walang halo pong ano 'no, takot, dahil sa pagkakataon na meron tayo na narinig natin uli yung mga paalala na ito, ay ano na tayo, nagkaroon na tayo ng motivation na anuman yung mga pagkukulang natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay pupunuan na natin, babaguhin na natin, ayusin na natin. Hindi yung magkakaroon pa rin tayo ng kaisipan na, tama ng maligtas ako, 'yan. So, ang nais po ni Apostle po dito ay yung, i-comfort po yung mga mananampalataya na ito at maging yung mga mananampalataya na kagaya natin sa ating panahon. At sana yun po ang, mangyari, matupad sana yung ano na yan, yung desire ni Apostle Paul at ng salita ng Diyos sa atin din. And then yung pangalawa at panghuli na ating ano dito, pag-aaralan ay yung the results or response. Okay? Kung ating pumapansin sa verse 18, pagkatapos na ihayag ni Apostle Paul doon sa verses 13 to 17, yung mga katotohanan po na magaganap sa ano no, na nakaka-excite, tunay na nakakapagbigay ng comfort sa mga nagsasampalataya sa ating Panginoon, yung mga mangyayari ano, kaya sabi rito sa verse 18 ni Apostle Paul, dahil doon, palakasin ninyo ang isa't isa sa magitan ng mga salita na ito. Therefore, encourage one another with these words. Okay, so yan yung dito makita natin yung ano no, yung purpose and plan of Apostle Paul. Yan, yung una sa verse 13 makita natin diyan yung titingnan natin diyan yung the purpose and plan of Apostle Paul, na sabi niya nga uh, una doon sa ano no, sa verse 13, now we do not want you to be uninformed, brother, are asleep, so like the rest who have no hope. Okay, so yan yung pagnanais dito ni Apostle Paul and ultimately ng salita ng Diyos, na maano tayo, ma-inform tayo, ma-comfort tayo sa mga katotohanan na ito, kasama ng mga mananampalataya na ito, na the first recipient of this epistle or this letter of Apostle Paul. Okay? Now there are several purpose dito si Apostle Paul. So sa kanyang sa kanyang sulat dito sa mga mananampalataya nito at maging sa atin din na mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. So ano po yung una, kung ano nyo po, kung mababasa nyo yung ating yan, natin siguro. Na nyo po ba, nakikita nyo yung ating screen sa sa ating Zoom? So ano po yung number 1 na
ano rito, purpose in goal in plan of Apostle Paul in writing this letter to Thessalonian believers na para din po sa bawat isa sa atin. Number 1, pakibasa nga po, si Sir Mian, ano tagapagbasa natin. Paul's Maliliit yata yung ano, no? was threefold. One, to remove their ignorance through giving biblical insight. Yan, thank you very much po. So yung unang purpose and plan of Apostle Paul and revealing these truths so that these Thessalonian believers will know, para malaman ng mga mananampalataya nito, maging natin din na mga mananampalataya sa ating panahon, is to remove their ignorance through giving biblical insight. Okay? So yan po yung purpose and plan of Apostle Paul. Kaya sabi niya sa verse 13, we do not want you to be uninformed. But then, sa panahon nga natin ngayon, marami pa rin mga Kristiyano ang kung yung mga mananampalataya na ito, yung mga Thessalonian believers, ay nakaalis na po doon sa pagiging uninformed. Sa ibang salin ay ang word na ginamit doon ay ignorant. Nakalagpas na sila, nakaalis na sila doon sa pagiging ignorante. It might offending to say, but then ang marami pong mga mananampalataya ngayon ay nanatili pong ignorante sa sa katotohanan na ito. Kaya naman makita po natin ang kanilang Christian life ay ups and down. Ngayon ay napakataas ang spiritual nila, ng kanilang spirituality. Tapos pagdating ng kinabukasan ay bagsak na bagsak. Okay? Andun yung natalo ng discouragement. Kaya sabi ni Apostle Paul, we do not want you to be uninformed. And in other translations ay sabi doon ay we do not want you to be ignorant. Kaya dito sa magitan ng mga katotohanan na binanggit ni Apostle Paul ay sinulat niya sa mga mananampalataya na ito at maging sa bawat mambabasa ng Bible. So ano kaya po ang magiging natin? Makikita natin magiging problems sa mga ibang Kristiyano na kapag nandyan na po yung persecutions at meron pong mga mahal sa buhay na nabiktima po ng persecution na yon at nangamatay at nalulunod po ng kalungkutan at sasabihin na dahil sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay na halos hindi nila matanggap, kaya sila ay nanlalamig, nanghihina sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Yan. Ano po kaya ang natin? Ang makikita nating magiging problem sa mga ganong mga Kristiyano. Si Sister King. Natin ito. Marami itong mga insights si Sister King eh. Tayo rin naman kasing mga Christian rin. Yun bang parang habang naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon dahil nga hindi pa naman talaga bumabalik, may nanghihina na talaga sa atin na sabi, babalik pa kaya ang Panginoon? At pasama ng mundo, pero bakit hindi pa rin bumabalik? Pero wag na lang tayong na panghinaan ng loob na dahil nga sa nangyari ngayon sa Hamas at sa Israel, para pa nawalan na sila ng pag-asa na matatapos pa ang giyera. Pero bilang isang Pilipino na rin na mapalad nga tayo dahil hindi tayo nakasama sa hidwaan ng Israel at Hamas, dapat nating isipin na pagpatuloy lang tayo sa pag-serve sa Panginoon. Huwag na yung isipin na matagal pa yatang bumalik ang Panginoon, matagal pa yan. Bakit nga? Sinabi bang mamamatay na lang yata tayo, pero
Pero kahit mamatay tayo, pero wag nating anuhin na nawalan ng pag-asa, kundi magpasalamat kung mamatay ka na hindi pa bumalik ang Panginoon. As lalo mapasalamat ka kung na-rapture ka dahil hindi ka na duman sa kamatayan. Yun lang masabi ko. Okay, thank you very much, Sister Kling Kling. So anyone, pwede pong doon, dumagdag. So yung problem sa mga sa mga Kristiyano na nalulunod ng kalungkutan kapag yun nga kagaya sa mga marahil sa mga mananampalataya sa sa Israel at ganun din po sa sa Palestine. May mga Christians na din po doon. So may mga lagas, may mga namatay po silang mga loved ones at yung kanilang sitwasyon ay maaari pong talaga namang maunawa natin na mararanasan nila ang ay sila na magsasabi sila na nanghihina sila, nanlalamig sila dahil doon sa pangyayari na yon. So ano po kaya ang problem doon na makikita natin na maaari po nating mabigyan ng payo o ng ng solusyon na maaari po maging applicable din sa atin. Yan. Magtatawag magre-request tayo ng Yan siguro yung mga yung medyo mga natin, veteran natin na mga kapatiran. Yan si Kuya Luloy, baka may po siya, may payo sa ibang mga Kristiyano na nakakaranas ng ganun. So in connection dito sa first natin sa first purpose and plan of Apostle Paul sa kanya pong pagsulat at pagsabi ng mga katotohanan na ito sa mga mananampalataya na ito sa Thessalonica at para din naman po ito sa atin. Ano po natin? Si Brother Loloy. Sige po. Mahina signal. Si Ate Banji ang nasa po pala. Sige po. Ate Banji. Ayan, ano po yung ulit dyan? Pasal? So sa mga Kristiyano po, lalo na kung i-relate natin sa nangyayari sa ating ngayon, paligid sa Israel na may mga mananampalataya doon, maging sa Palestine na nawalan po ng mga mahal sa buhay, mga namatayan. Ngayon dahil doon, kagaya po ng mga Thessalonian believers po na ito, nakakaramdam po sila ng kalungkutan. Dahil doon sa mga namatay nilang mga mahal sa buhay. Ngayon, kung darating po sila sa punto na sasabihin nila sa church, sa atin, ay Ate Banji, hindi po muna kami magsisimba kasi nalulunod po ako sa kalungkutan sa pagkamatay ng mga mahal ko sa buhay. So ano po kaya yung problema natin makikita doon na magsimula doon ay pwede po natin silang i-comfort, pwede po natin silang i-advise. So, sa mga kahit po naman sa ating mga Kristiyano po, dumarating po yung time na ang pagsubok po ay dumarating na hindi pinahihinaan po tayo. But still kung tayo po ay
talagang ah, tapat na nananampalataya sa Panginoon. Hindi po tayo dapat panghihinaan, bagkus bigyan po natin sila ng encourage po natin sila na hindi po sila mawawala ng ano, ng pag-asa, or hindi po natin sila i-comfort po natin sila sa salita po ng Panginoon. Hindi lang po sa sarili natin, kundi gagamitan po natin sila ng salita ng Panginoon, kasi tulad ng pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan ah, sa lahat ng oras kung tayo ay lumalapit sa Kanya. Amen. Okay, maraming salamat po. Yun po, ano? Medyo nakuha po ni Ate Banji yung ano, yun nga, kagaya ng binanggit dyan sa unang layunin, unang purpose at plan ni Apostle Paul, to remove their ignorance through giving biblical insight. Yan yung sa magitan ng salita ng Diyos ay atin po silang paalalahanan, atin po silang payuhan mula sa mga katotohanan na binanggit ng banal na kasulatan. Yan yung biblical insight. So yan po yung paulit-ulit na na ginamit na salita ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 13. Yan yung phrase diyan na I do not want you to be unaware. And then sa Romans 11:25, nasabi na Apostle Paul, I do not want you to be unaware. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1, for I do not want you to be unaware. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, I do not want you to be uninformed, di ba? And then sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8, or we do not want you to be unaware. So ito po yung purpose and plan of Apostle Paul, and ultimately ng salita ng Diyos, na that every Christian will not be uninformed or unaware of these truths. Kaya ang makita po natin minsan na problema, kagaya ng tanong ko po kanina, na dapat natin pansinin sa ating sarili una at sa iba pang mga kapatiran natin, yung pagiging uninformed ng salita ng Diyos. Yung kakulangan minsan ay yung kawalan ng pagkaalam ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos, lalo na po sa mga katotohanan po na ito, that someday, even though we will die, we will rise again, just like our Lord Jesus Christ. Tayo po ay babangon din muli, kagaya po ng ating Panginoon. And then second, purpose and plan of Apostle Paul, yan, sa verse 14, sabi diyan, for since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus God will bring with him those who have fallen asleep. So yung second purpose and plan of Apostle Paul in writing this Thessalonian believers, at ganoon din po sa mga Kristiyano na nagbabasa ng Biblia, is to give them hope, ay yung bigyan po sila ng pag-asa. Okay? So yan po yung second purpose and plan of Apostle Paul dito. Give them hope. So kanina yung to remove their ignorance through giving biblical insight, and then secondly, to give them hope. At ganoon din po yung mga mananampalataya na kagaya natin. Kung tayo din po ay nangihina, nanlalamig sa ating pananampalataya, nakakaramdam po tayo ng kalungkutan, ng kawalan ng pag-asa sa buhay. So, gaya po ng nais ni Apostle Paul sa mga believers na ito, tayo man ay nais po ng salita ng Diyos na huwag po mawala ng pag-asa sa buhay, dahil ang layunin ng salita ng Diyos, particularly ng sulat na ito ni Apostle Paul para sa mga Kristiyano,
na gaya ng mga Thessalonian believers at kagaya po natin is to give us hope. Bigyan po tayo ng pag-asa. Ngayon, yung pag-asa po na ito based on the resurrection of Christ. Una, based on the resurrection of Christ. So sa magitan po ng pagbangon ng ating Panginoon, yung ating pong pag-asa. 'Di ba? Gaya po ng binanggit ng ating Panginoon sa John chapter 11 verse 25 na ang sinumang sumampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, ngunit siya ay muli kong bubuhayin. So yan po yung dapat pag-asa na nagpapatatag sa pagtayo ng bawat Kristiyano na kagaya po natin sa gitna po ng mga kalungkutan, sa gitna po ng kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Kasi reality po talaga ito eh. Sa church, punta po ako sa Pangasinan, sa home church ko assistant pastor ako ng 2 years sa Bautista Dasmariñas sa bayaw ko. Sa tuwi pong may mga mamatay na mga membro ng pamilya, yung kaagad yung dinadahilan ng ibang Kristiyano. Lungkot na lungkot ako, pastor. Kaya siguro magpapahinga muna ako. So hindi po dapat ganoon. Meron po tayong mga katotohanan na pinangahawakan mula sa salita ng Diyos, maliban na lamang kung ito po ay hindi natin napag-aralan, nababasa, dahil hindi tayo nag-devotion, hindi tayo Bible study o nagkakaroon ng personal Bible study. So narito po ang mga katotohanan nito, lalo na po sa pangako ng ating Panginoon na ang sinumang sumampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, ay Kanyang muling bubuhayin. And then yung pag-asa po na ito, secondly, yung una, based on the resurrection of Christ. Pangalawa, based on the truth of the rapture. Base po doon sa katotohanan ng rapture o ng pagdagit sa atin, ng pagkuha sa atin ng Panginoon. Okay? So yung yung background ng rapture, ito po yung magaganap sa darating na panahon bago dumating ang tribulation period. Just imagine, hindi po tayo pahintulutan ng Panginoon na tayo po ay papasok, tayo po ay dadanas ng napakatinding tribulation, napakatinding paghihirap. So sa mga sa mga naranasan pa lang natin sa kasalukuyan, ay marami na mga Kristiyano ang ginagawang alibay o dahilan yung mga problema na naranasan. Kaya naman alam na alam ng ating Panginoon, kaya yan yung kanyang promise na bago dumating yung tinatawag na yon na tribulation period, 7 years tribulation period, ay magaganap muna itong rapture, dahil kung sa kasalukuyan pa lang maituturing na mga mild pa lang na mga problema, mga pagsubok sa buhay, mga persecution na nasa natin, marami na mga Kristiyano ang ginagawa na itong dahilan para wag nang maglingkod sa ating Panginoon. How much more? Gaano pa kaya kung ang plano ng Panginoon ay hindi ganito, kundi ang tayo po ay papasukin doon sa sa 7 years tribulation period. So kaya mas mas matibay yung view po na ito, na ang mga mananampalataya ay hindi pahintulutan ng Panginoon na pumasok doon. Kaya mayroon po tayong pinanghahawakan na katuruan, na katotohanan na mula po dito sa sulat ni Apostle Paul, ay kukunin muna ng ating Panginoon ang mga mananampalataya na kagaya po natin bago maganap ang 7 years tribulation period, dahil napakahirap po noon. Nalalaman po yun ng Panginoon.
Napakahirap po noon. So kaya kung atin pong panghahawakan ito, talagang magkakaroon po tayo ng kaaliwan. 'Di ba? Just imagine kung atin pong uunawain na ang Panginoon ay hindi niya tayo hahayaan na pumasok po doon sa ano na yun, sa napakahirap na ano po no, tinatawag na 7 years tribulation period. 'Di ba? Napakalaki pong biyaya mula sa ating Panginoon. Talagang hindi maaring hindi magkaroon ng kaaliwan, ng comfort ang isang kagaya mo, ang isang kagaya ko na Kristiyano na mananampalataya po ano. So yan po yung pangalawang layunin ni Apostle Paul. Okay? And then yung pangatlo na ano no, na purpose and plan of Apostle Paul ay yung that this hope would then give comfort and remove their grief, upang ang pag-asa na ito ay magbibigay po ng kaaliwan at alisin ang kanilang kalungkutan. Okay, so although na ito po ay una, purpose and plan of Apostle Paul for Thessalonian believers, but then it is for us also. Ito po ay para din po sa bawat Kristiyano na kagaya po natin. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa ano no, hilingan natin si Sister Michelle to read yung ano po, Philippians chapter 2 verse 27. Philippians, pakibasa po ni Sister Michelle ang Philippians. 2:27 po, Pas. Opo, Sister Michelle. Philippians 2:27. Totoo ngang nagkasakit siya at muntik nang namatay, ngunit naawa ang Diyos sa kanya at maging sa akin, dahil pinagaling siya at naligtas naman ako sa matinding kalungkutan. Yan. So maraming salamat po, Sister Michelle. So maging dito po sa dinanggit na Apostle Paul sa Philippians 2:27 po ano, ang nais ng ating Panginoon sa magitan ng mga sumulat ng banal na kasulatan na pinuspos ng Banal Espiritu na kagaya ni Apostle Paul ay yung alisin yung ating kalungkutan. Okay, so yan po palagi ang kalooban ng Panginoon. Ang ano po tayo, bigyan po tayo ng kaaliwan. Okay? Kaya maging po sa ano no, sa mga naranasan natin na pagkawala ng mga mahal sa buhay, kagaya po ng mga nadahilan ng ikinalulungkot ng mga mananampalataya na ito sa Thessalonica. So yung ano po, yun no, yung kalooban ng ating Panginoon ay yung magkaroon po tayo ng kaaliwan. Alisin niya yung ating kalungkutan. And then sa 2 Corinthians chapter 5 verses 8 to 10 din po. 10. Sino po? Yan, si Brother Rico na lang po, pakibasa po ang ang 2 Corinthians chapter 5 verses 8 to 10. Sige po, kindly read 2 Corinthians chapter 5 verses 8 to 10, Brother Rico. So, sige, anyone na lang. Ano po siguro? Medyo ano pa? Ako na lang po. Sige po.
2 Corinthians 5:8-10. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Yan. Okay, thank you very much, Sister Mian. So maging dyan po sa ano na yan, nabanggit ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verses 8 to 10. Again, palagi ang ang kalooban ng ating Panginoon sa magitan ng mga ginamit niya ng mga sumulat ng mga kasulatan kagaya ni Apostle Paul ay yung bigyan tayo ng kaaliwan, alisin yung ating kalungkutan po So yan po yung purpose and plan of Apostle Paul in writing this letter to Thessalonian believers and even to every Christian na kagaya po natin. Okay? And then pangalawa po na natin dito, so kung kanina yung purpose and plan of Apostle Paul yung ating pong tiningnan, tingnan naman po natin dito yung the persuasion and proof. Yung yung pag-persuade ni Apostle Paul at yung pagbibigay niya ng katunayan. So gaya ng nabanggit niya diyan sa verse 14 ng 1 Thessalonians chapter 4, na sabi po dito, for if we believe that Jesus died and rose, so also we believe that God will bring with him those who have fallen asleep as Christians. Okay, so ito po yung yung panghikayat na ginagawa ni Apostle Paul sa mga mananampalataya na ito, na pinalala sa kanila yung katunayan na mismong ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas ay dinaig niya ang kamatayan sa magitan ng pagkabuhay niyang muli. And again, yun po yung promise ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 11 verse 25, na ang sino mang nanampalataya sa kanya bagamat mamamatay ay kanyang muling bubuhayin. And then siya mismo doon po sa sa resurrection day na tinatawag po natin, ay nakita po ng mga alagad at kanila pong pinatunayan sa magitan ng kanilang pagpapatutuo sa kanilang sinulat dito sa banal na kasulatan bilang mga saksi na ang ating Panginoon pagkatapos niyang sabihin na siya ang muling pagkabuhay ay bumangon mula sa kamatayan ang ating Panginoon bilang pagbibigay ng tibay doon sa kanyang pangako na ang sinumang nanampalataya sa kanya bagamat mamatay ay kanyang muling bubuhayin, sapagkat siya mismo ay kanyang pinatunayan as a proof na siya ang pagkabuhay na muli, kung kaya't maaari po nating itong panghawakan at asahan sa ating buhay. So the aim of this metaphor is to suggest that death is like or means to the believer, but this must be understood in the light of all of Scripture. Okay, so yung gaya po ng yung una, yung as the sleeper does not cease to exist while his body sleeps, so the dead person continues to exist. So the grave is like a bed. Yung yung libingan ay gaya lang po ng higaan. But then to clarify po bilang paglilinaw lamang, hindi po ibig sabihin na maging yung spirit natin ay natutulog din. Yung atin lang pong katawang lupa, yung ating physical na katawan, ang siyang tinatawag ni Apostle Paul na natutulog doon sa libingan. But then our spirit does not cease to exist
hindi po humihinto ng ano no sa kanyang pagiging buhay. Okay? So ito po yung buwabalik doon sa ating Panginoon. But then yung ating physical na katawan, ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito, na gaya po ng isang natutulog doon sa libingan. So mahaba-haba po yung ano no, yung Luke chapter 16 verses 17 to 31. So maaari niyo lang po yang basahin sa inyong sariling ano po no, addition studies or readings ng ating pong mga verses. So second point po dito, pangalawa yung as the immaterial part of man when asleep still functions in that he dreams, and his subconscious is still at work. So in spirit are not only awaiting the presence of God but are at rest. Okay? So ayun lang po yung paglilinaw dito po ano, patungkol po sa nabanggit dito na yung natutulog. Hindi po, yan po ay pananaw ng ano po ano, ng Mormonism at ganun din po ng ano po ano, Jehovah's Witnesses. So yan po yung kanilang pagkaintindi sa ano no, pagkat sa ginamit dito ni Apostle Paul na yung natutulog, yung pati yung spirit. But then hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Yung binanggit dito ni Apostle Paul na natutulog ay merely our physical body. Ano, yung ating katawang lupa na namatay at ano po no, yung nabulok o nasama doon sa lupa. Yun po yung binabanggit ni Apostle Paul na gaya po ng natutulog. But then yung ano na yon, yung physical body na yon, gaya ng paalala niya dito sa mga Thessalonian believers, someday will be resurrected, ay bubuhayin po. Okay, so gaya po ng binanggit dito sa Philippians ano din, chapter 1 verse 23, sabi po rito, I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ. Yan. So be with Christ. At yun po ay yung ano natin, yung spirit natin, ano? For that is far better. Any ano po? Any ano rito? Baka meron kayong struggle o meron kayong ano dito? Mga question sa bahagi po na ito. Wala naman. Medyo umano yata yung signal ko ha. Buksan. Ano pa rin po ba ako? Nasa line pa rin ba ako? Opo, na medyo mahina lang po. Okay lang po. Medyo yan. Baka sa amin. Okay, so akala ko nawala ako eh. Sige, tuloy-tuloy po tayo. So yung third point lang po dito na paglilinaw po sa ano no, sa bahagi po na ito, yung primarily as sleep is temporary, so also is the death of the body. Yan. Okay, the death of the body. So this figure of speech for death anticipates resurrection. Okay, so yan po yung ano rito no, paglilinaw sa ginamit ni Apostle Paul na falling asleep. Hindi po ito yung spirit natin kundi yung physical body. Ano, yung physical body. At ito po yung tinutukoy ni Apostle Paul na someday will be resurrected. Ano, reunited together with our spirit. Yung ating spirit at yung ating physical body, which is glorified body, will be reunited
magsasama uli. So yung ano dito, yung tinutukoy ni Apostle Paul na natutulog ay yung ating physical body, not our spirit, because the Apostle Paul have said in Philippians chapter 1 verse 23 na sabi niya, I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ. Be with Christ. Ano? Kasama ng ating Panginoon. So ito po ay kagaya nga ng sabi ng second point natin dito sa bahagi po ng pagkagamit ng salitang fallen asleep, as the immaterial part of man when asleep still functions. Yung immaterial tumutukoy po sa ating spirit, ano, when asleep still functions in that he dreams and his subconscious is still at work. Yeah. So likewise, the believer's soul and spirit are not only awake in enjoying ano po sa gising at enjoying the presence of God and at rest, nasa kapahingahan ng ating Panginoon. Okay, so yung ating mga ano sa third point, ano, yung Matthew chapter 28 verse 13, and then yung Luke chapter 22 verse 45, and yung Acts chapter 12 verse 6. Okay, yung pangatlo po doon sa result o response, ano, kanina yung the purpose and plan, tinignan natin. Then pangalawa yung the persuasion and proof. And then yung pangatlo at panghuli na ating titingnan dito yung the promise and prophecy sa verses 15 to 17. Okay, yung the promise and prophecy. So sabi po rito, for we tell, sa verses 15 to 17, for we tell you this by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will surely not go ahead of those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be snatched up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord always. Okay? So dito, yung promise and prophecy, una, concerning those who remain. Patungkol po doon sa mga nabubuhay, nadadatnan ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Okay, and then sabi 6, paulit-ulit ko nang nababanggit na po, ano, sabi po rito, Jesus said to her, I am the resurrection, in me shall he live, and everyone who lives and believe in me shall never die. Okay, kaya ang tanong dito ng ating Panginoon kay Martha, no, do you believe this? O kay Mary, do you believe this? Okay, so yan po yung unang ano dito, promise and prophecy na binanggit ni Apostle Paul concerning those who remains. And then pangalawa, concerning the Lord's return. Okay, so pagdating po sa ano rito sa pangako na muli ay ipinaalala, sinabi ni Apostle Paul sa mga Thessalonian believers, at yung prophecy, yung pangalawa, yung concerning the Lord's return, yung pagbabalik ng ating Panginoon, ito po ay imminent. The return of the Lord Jesus Christ is imminent. Kaya pag sinabi po nating imminent,
anytime. Anytime ay maaari pong dumating ang ating Panginoon. So gaya po ng nabanggit ng John chapter 21 verse 22. Sabi po rito, Jesus said to him, "If it is my will that he remain until I come, what is that to you? You follow me." And then in 2 Corinthians chapter 5 verse 1, "For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens." Okay, so babasahin ko na naman po para sa inyo ang lahat ng ating supporting verses. And then sabi po ng Philippians chapter 3 verse 20, "But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ." And then sa Titus chapter 2 verse 13, "Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ." Okay, so yung pangalawa po na rito, pagdating po sa pagbabalik ng ating Panginoon, maliban sa ito po ay anytime ay maaari pong maganap. The return of the Lord Jesus Christ is imminent. Secondly, His coming does not hinder those who have died. Yung pagbabalik po ng ating Panginoon ay hindi po mahadlangan ng mga nangamatay. Okay? And then yung pangatlo, so an explanation of what His return means to believers, those who remain and those who have died. So His return is personal. So sabi po dyan, the Lord Himself, ang Panginoon mismo, ay bababa. Yung pagkabanggit dyan sa sa verse 17. Okay? Kaya sabi po ng John chapter 14 verse 1, "Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me." And then sa Acts chapter 1 verse 11, "He came to his own, and his own people did not receive him." Okay? So ang ating Panginoon ay bababa mula sa kalangitan. And then dito rin po makita natin yung the attendant circumstances. So in all, ang po rito, ang purpose po dito po ay yung bigyan ng kaaliwan, bigyan ng hope, na comfort in hope ang mga mananampalataya po nito, at maging ang bawat mananampalataya na kagaya din po natin. Okay, so sa ating pong pagtatapos ay dadako po tayo sa ating lesson learned tungkol po sa ating mga pinag-aralan dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Okay, sige po, magbigay tayo ng ating mga lesson learned sa ating pinag-aralan sa umaga pong ito. Simula tayo kay kay Ate Banji. Ayun po, lesson learned po dito is yung tayo po mananampalataya ay dapat po may kahinaan tayo. Na kapag may mga kapatiran po tayong nawala naman sa buhay, na kumbaga na mawala na sila ng pag-asa, lugmok sa buhay, huwag po natin sila pabayaan. Comfort po natin sila na salita ng Panginoon. Lagi po natin silang paalalahanan na ang Panginoon ay may pangako na hindi sila papabayaan kailanman. Tsaka huwag po tayo panghinaan ng loob kung tumatanggi po sila na ayoko na kasi bakit binigay ng Panginoon to sa akin na nananampalataya naman ako sa Kanya. May mga ganun ako na encounter. Bakit ako pa nananampalataya ako? Huwag po tayo ma-discourage. Patuloy, habaan po natin ating pasensya. Patuloy pa rin po natin sila i-comfort in times na
troubles and trials pa sa buhay ng bawat Kristiyano po na pinanghihinaan ng Lord. Kasi po, ang Panginoon nga, hindi po siya hindi po tumitigil ang Panginoon eh. Kaya dapat po natin sundan yung inumpisa ng Panginoon na huwag tumigil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita po ng Panginoon ay may makatotohanan at ito po ay panghabang buhay. Yan po. Sila Sister Michelle and Sister Kingling. Ay, dito ko lang iharap. O di ka makikita. Bilang isang Christian na, yun bang mayroon talaga, di yan maiwasan na magkaroon rin ng trials talaga habang naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon, lalo na yung mga naipit ngayon sa yun bang na mga namatayan na ng mahal sa buhay dahil nga is dahilanan ng ano ba yun, yung mga ambush or sa gera o yung bang basta magkano talaga dahil sa may persecution dahil nga kami nung 2014 nga nakaranas ng si nanay, hindi na lang namin tawaging trials dahil nga is ay lalo na nung namatay ang hipag ko, nagkaroon kami ng trials talaga sa na-recall ko is year 2008 at saka 2014. Yung year 2008 talaga na yun is napakalaking dagok nun dahil nga is namatay yung hipag ko, nagkabaon pa kami sa utang. Para bang nawala na ng pag-asa pero kumapit lang talaga sa Panginoon si nanay. Ako doon nang hinana kung babalik ang Panginoon sana bumalik na lang, huwag na lang niyang patagalin dahil parang nahirapan ako dahil yun na nga, hindi ako makarinig talaga ng salita ng Diyos talaga noon na yun sana magiging comfort ko. Noong 2014 naman, nung yung kapatid ko is natuwa na rin si tatay dahil nga ang anak niya isa sa mga pinadala sa Golan Heights. Grabe rin yung trials doon ni nanay at ni tatay dahil nga is yun bang halos wala na silang tulog nun sa pag-abang yung inaatake sila ng mga ISIS sa border ng Israel at saka Syria. Pero hindi na size lang po siguro natin ng konti para yung iba maka-share din po ng ano pa. Yun bang imbis na wala ng pag-asa, kumapit sa Panginoon, lalo kang lumapit dahil Panginoon siya kung babalik talaga siya, kung babalik talaga siya, kung kailan siya babalik, hindi natin alam. Pero wag na lang nating isipin na wala na to, ganun ito na. Pero sa Titus 2:13 nga, blessed and looking for that blessed hope. Kaya blessed yung pag-asa talaga. Ibig sabihin, napakagandang pag-asa. Yun ang naging lesson ko. Amen. Amen. Thank you very much, Sister Kingling. Sister Michelle. Sa akin lesson learned ko, yun nga, bilang isang Kristiyano, hindi natin maiwasan na magkaroon ng dagok sa buhay o mawala ng mahal sa buhay. Yun lang, yung sabi nga dun sa Philippians 2:27 na merong ibibigay ang Panginoon para mag-comfort sa iyo at yung wag lang mawala ng pag-asa kasi bilang isang Kristiyano dapat naintindihan mo na merong Panginoon na magko-comfort sa iyo kahit anumang dumating na dagok sa buhay mo. Ayun. Dapat iisipin mo na mayroong Panginoon na mag-comfort at tutulong sa iyo kung ano man mga problema na darating sa iyo. Yun lang po. Yun na yung pinanghahawakan ko doon sa Philippians 2:27 na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May awa ang Panginoon sa mga na dumadating sa matinding pagsubok sa buhay natin. Yun lang po, Pas. Thank you. Thank you very much, Sister Michelle. Yan. So, so i-connect natin sa mga
ano dito, at tinalakay ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, yung pagbabalik ng ating Panginoon na ano po, no, dapat ay naghahatid ng comfort sa atin in connection doon sa context ng ano dito, ng sulat ni Apostle Paul na nalungkot ang mga mananampalataya dito dahil doon sa kanilang mga nangamatay na mga loved ones. Okay? Sila ano po, Brother Rico, ay ano po. Yan, nandiyan na sila Pastor Rob. Kailangan na nating ano. Sige, unahin muna natin sila Sister Mian. Yan. Yung sa akin po, Pastor, emotional insight. Parang, kasi yun eh, yung trials, lahat naman ng tao meron. Kumbaga, iba-iba lang tayo ng itsura. Lahat yan eh. Kumbaga, yung trials na binibigay niya sa akin ngayon, para sa akin talaga yun. Hindi, kasi yun yung alam ng Panginoon na magiging kakayanan ko. Kasi yung hindi ka malulungkot ka, darating yun. Lalo na pag nawalan ka ng kapamilya, darating yun. Pero yung malugmok ka sa kalungkutan, yun yung parang hindi na tama. Kasi may magpo-comfort nga sa iyo yung Holy Spirit, di ba? Kumbaga, siya, proseso. Hindi ka basta-basta kumbaga, namatayan ka, tapos wala lang sa'yo, wala lang sa'yo. Meron at meron. Di ba si Jesus Christ na nalungkot eh. Binuway niya pa nga binuway niya pa nga si Lazarus. Kumbaga, alam ng Panginoon yung epekto ng kamatayan sa atin. Kaya, okay lang na na malungkot ka, pero yun nga, aalisin ka ng Panginoon din. Sorry. Yan. Nakaka-relate talaga si Sister Mian dyan, ano? Pero napakasarap po ng ating napag-aralan, ano? Kasi andun yung hope, andun yung comfort. Kasi importante din yung mga churchmate mo. Kasi yung one another principle, malaking tulong yun. Yung alam mo, may nananalangin sa pinagdadaanan mo. Sa akin kasi, kung wala siguro yung mga kapatiran na nagbibigay ng mga salita ng Diyos, ang hirap makamove on. Sa totoo lang. Pero yung mababasa mo na araw-araw may nagbi-message sa'yo ng comforting words na salita ng Diyos. Tapos natutulungan kang mas makamove on pa. Yun yung sa akin po. Amen. So kaya yung mga nakita natin na mga encouragement ni Apo tayong malugmok, mamimit natin yung mga natin na yon, mga nauna nating mga mahal sa buhay. Magkakaroon tayo ng reunion uli. Madadagdagan pa yung mga natin uli. Natin makikita. Yan. So natin? Si Deacon Ira, natin siguro pang natin, pang huli. Amen. Amen. Oy. Ito lang po. In everything po, there will be a season nga sa buhay na ito na harapin ang buhay. Gaya ng sabi ni Ecclesiastes nga. There's a season in everything. There's a season na may mamatay. There's a season na may kalungkutan. But there's a season din na may healing din ang bibigay ang Panginoon sa gitna ng kalungkutan. And normal na malungkot, normal na umiyak. Kasi hirap na mawala ng mahal sa buhay. Gaya palagi sabi ni Pastor Oji pag may
pagsalamay. Napamahal na yan sa atin sa buhay. Mahal natin sa buhay nga eh. And normal. But not normal kasi yung malugmok ka. Sabi natin, man, hindi normal yan. But there will always be a comfort for every one of us dahil babalik ang Panginoon eh. Yun yung pinaka-iniintay ko rin. Hindi lang may mamatayan, but also sa mga pagsubok ng buhay na to eh. There's a comfort na matapos yan. Yung pinaka-nilalagay ko sa isipan ko eh. Lahat ng gulo sa mundong to, lahat ng kasamaan sa mundong to, ang pinaka-comfort ko dyan, babalik ang Panginoon, tatapusin ng Panginoon yan. And that's how we will face this challenge in this world. Sa gitna man na may miss natin yung pamilya natin dahil kinuha na sila ng Panginoon, umuwi na sa karya ng Panginoon. May pangako ang Panginoon na darating araw, may reunion ng Panginoon. Darating araw, maghahari muli siya at tatapusin yung problema ng kasalanan sa mundong to. Yung pinaka natin, comfort, yung pagbabalik ng Panginoon. Yung gaya ng sinuturo sa Amen. natin. Yun po. Okay, maraming salamat, Deacon. So, hindi po tayo siguro magtatagal sa ating pong pagtatapos. Hilingan natin si Deacon Ira to close us in siguro prayer. Sige po. Tayo po ay magwakas sa panalangin, no? Sa oras na ito. Purihin ka, Makon Diyos, sa mga pangako niyo, Lord, na iniwan sa amin. Tunay nga, Panginoon, kung anong sinabi niyo, Panginoon, tutuparin niyo. Despite man, Panginoon, sa mata namin at sa mata ng tao, Panginoon, ay hindi namin maunawaan kung kailan kayo babalik. Ba't nangako kayo, nababalik muli kayo sa takdang panahon niyo na tinakda niyo, Panginoon. Natatapusin niyo ang problema, Lord, sa mundo to. Ang problema ng kasalanan at problema, Lord, na paghahari ng kaaway, Panginoon, sa mundo to. And there's a comfort for us, Lord, dahil sa effect ng kasalanan, ilang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Panginoon. Lord, yes, Lord, we will die. Every one of us, Lord, we will die. But there's a promise, Panginoon, sa lahat ng anak niyo na nanampalataya sa inyo, Panginoon. There will be a time, Lord, na muli kayong mabubuhay at sa mga mahal namin sa buhay, nauna na sa iyong kaharian, Panginoon. There will be a time, Panginoon, na bubuuin muli, Lord, ang reunion ng pamilya. Pamilya niyo, Panginoon, Yes. na pinangako niyo, Panginoon, na magkikita-kita kami sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa mga comfort na to. Maraming salamat sa aming aralin. Salamat sa mga gitna ng mga kalungkutan, Panginoon, ay pinapalitan niyo ng kasiyahan ito. Dahil kayo ang Diyos na nangako, natapat kayo, natutuparin niyo kung anong mga pangako niyo, Lord, sa inyong mga anak. Nawa, Panginoon, sa aming pagkatapos ng aming aralin, pagpalain niyo po ang aming susunod na gawain, Panginoon. Gabayan niyo po aming pagsamba at purihin kayo, Panginoon, sa lahat ng aming mga aralin na aming natutunan at kagalakan, Panginoon, sa oras ito. Ito lamang samot na langit. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen. Salamat po, Okay, Pastor.